Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Bago matapos ang taon, ibinahagi ng housemates ang mga iiwan nila sa 2025 at sisimulan sa 2026. Yung isa sa mga gusto kong iwan sa 2025 is of course yung katamaran ko. Ang ugali na gusto ko nang iwan sa 2025 is yung pag-overthink. Natatakot ako magkaroon ng mistakes. Ngayon naman gusto kong mas matuto pa. Ang ugali na gusto kong iwanan sa 2025 is laziness. Yung ugali na gusto ko ng iwan is yung sa self-doubt ko and overthinking. I want to heal my inner child. Ngayong gabi, magpapatuloy ang task ng pagiging tapat sa sarili. Abangan na lahat ng yan dito sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa pagpapatuloy ng pagbabahagi ng housemates, si Crystal ang sumunod na sumalang. Ang susunod, Crystal. Kuya, kakasabi ko lang na wag ako. Honestly, kuya, I'm not really an open person talaga. Mahirap po para sa akin na magkwento about myself. This 2025, ang ugaling gusto kong iwan is pagiging prideful. It's one of the things that my friends and family calls me out for. There are a lot of instances na I don't address what needs to be talked about. And I don't want that to be in my 2026. Siguro po nagiging hadlang po siya sa akin, kuya, in a way na instead of building a relationship with my dad, kuya, napapairal ko yung pride ko. Gusto ko naman na si dad yung mag-effort sa akin. So siguro, nag-compile yun and naging pride na siya. So like, mother, if you're watching, I'm not pride chicken anymore. I love you so much. So this 2026, I wanna be braver, to take more risks, to be goal-oriented, to heal from the things that I don't talk about, to love and to be the love for everybody around me, and to surrender to God and to share His goodness. So thank you, God, and everything I do is for you. Sumunod na ibinahagi ni Crystal ang tungkol sa takot niya. It's really one of my biggest fears to be seen, but there's also a part of me at the same time that wants to be seen. And it's also hard for me to open up and to be vulnerable with others. But I know that in relationships, in order to build a good one, you have to be open, and authenticity is the key to a good one and lasting one. So this 2026, I want to face the world and my own fears. Sa huli, ibinahagi naman ni Crystal ang tungkol sa kanyang paghilom. This 2025, gusto kong iwan yung pagiging being strong all the time and trying to understand everything. Ever since I was a kid, I really told myself that I have to be strong all the time. Not just for me, but especially for the people who are leaning sa akin. People that are holding on to me. And those people have really shaped my heart. And without them, I wouldn't be here right now. So, my family and I, we went through so many hardships, kuya. So, kailangan po talaga namin lumaban together. So, yun po yung na-instill sa sarili ko. Simula pagkabata ko pa lang po na kailangan hindi ako pwede magpakita ng kahinaan. Kailangan lagi lang akong malakas. Kailangan ako pagkakapitan na lang ng lakas. Try not to understand everything. I'm really a very understanding person, and I can really say that confidently. And I just really want to be more kinder to myself and try not to comprehend everything because it's not healthy. Ignorance is bliss, and you don't have to understand everything because hindi yun kaya ng mental capacity mo. So this 2026, I want to forgive myself and the challenges that shaped me. Thank you. Tinapangan ko po yung loob ko at sinabi ko po sa sarili ko na gusto kong maka-inspire and gusto kong malaman ng mga tao kung sino nga ba talaga ako at yung laman po ng puso ko. At pinili ko pong ma-inspire yung sarili ko by standing on integrity. I was really, really happy after, kuya. Fulfilled po yung puso ko and parang super naging worth it po, kuya. Yun pala, kuya, kailangan ko lang mas maging matapang. Ilang sandali pa, si Clifford naman ang nagbahagi. For this 2025 naman,
Ang isang ugali na gusto kong bitawan ay ang pagiging attention seeker. Medyo nakakahiya talagang aminin sa inyong lahat. Hindi ko po nakikita na attention seeker po siya, kuya, pero siguro yun po yung nakikita niya sa sarili niya, kuya. Dito sa loob ng bahay niyo, isa po siya sa pinaka nagbibigay po ng sigla. Going inside this house, aminin ko rin na may mga times talaga na naging attention seeker ako just to get closer with you guys. Sa labas po kasi, kuya, medyo close po ako na tao po, kuya. Hindi po talaga ako yung type na nakikihalubilo sa mga tao po, kuya, or nagbe-build ng new relationships po, kuya. Kaya feeling ko po, kuya, dito ko napalabas yung ugali ko po na yun, na yung pagiging attention seeker po, kuya. Kasi syempre pumasok po kami dito, kuya, na madami po kami, kuya. Kaya hindi ko rin po alam anong gagawin po, kuya. Parang medyo na culture shock po ako, kuya. Kaya yun yung paraan na inisip ko para maging closer po sa mga housemates ko. Inaamin ko to sa inyo ngayon kasi I really want to change. I really want to leave that this year and moving forward sa 2026. I really want to maximize yung full potential ko ng pagiging transparent. Kasi you guys made me believe na no matter what, kung anong ipapakita ko sa inyo, may mga tao talagang magmamahal sa akin for who I am. You really made me feel that na sa mga times na hindi ako nagpapatawa sa inyo, you guys appreciate me for who I am. Kaya maraming salamat sa inyo. I love you all. Ang sarap po, kuya, sa puso na marinig po yun galing sa kanya, kuya, as kaduo niya po, kuya. Talagang minimake sure ko po, kuya, na tatanggapin ko po siya ng buong buo. Sunod na binahagi ni Clifford ang takot na gusto na niyang iwan. Yung takot ko ay yung fear of judgment. May fear ako sa pag-uusap sa mga tao. I always overthink ano yung tingin nila sa akin. Lagi kong iniisip agad kung ano yung magiging resulta bago ako mag-try na makipag-usap sa kanila. Naalala ko rin po, kuya, na maraming housemates na nagsasabi din sa akin na yung side lang po nila yung nabahagi nila pero hindi pa nila narinig yung side ko po, kuya. Pag si Clifford po yung kausap nila, kuya, mga jokes lang po yung marinig nila. Hindi po nag-open up sa kanila on a deeper level po, kuya. Kasi I'm scared na i-judge po nila ako, kuya. Naka-apekto po talaga to ng malaki po sa akin dito sa bahay niyo po, kuya. Kasi it really closes me off po, kuya. This 2026 naman, gusto ko talagang mag-improve sa tiwala ko sa sarili ko. You guys made me believe na may mga tao talaga na hindi para sa akin. Pero may mga tao rin na para sa akin talaga. Sa bagay na nais niyang patawarin. Yung naisulat ko na lang ay pressure sa sarili. Kasi ako rin yung type na tao na I love giving deadlines sa sarili ko. Kailangan sa time na ito, ganito na ako. You guys made me realize din na we all have our own timings. Si God may plano talaga siya para sa atin. So kung time na talaga natin ngayon, then it's our time. Pero kung hindi pa, then sooner, it's gonna be our time din. Kaya sa 2026 naman, I wanna start this year with self-forgiveness. This year, hindi siya nagiging madali para sa akin. I don't think I can start change if hindi ko pa pinapatawad yung sarili ko sa mga bagay na ginawa ko. So, ngayon naman, I'm taking my baby steps into forgiving myself. Importante to para sa akin, kuya, kasi nabibuild ko po yung self-love po, kuya. In a way po, kuya, parang mababawasan ko na rin po yung mga self-doubts ko po, kuya. Mas ibibuild ko na po this year yung tiwala ko po sa sarili ko po, kuya, na kaya ko rin mag-build ng new connections, kaya ko rin magbigay ng magandang kwento sa mga tao po, kuya. Kanya-kanyang pagninilay-nilay nga ang mga housemates bago matapos ang 2025 at bilang paghahanda sa 2026 sa tulong ng task sa kanila ni Kuya. Pero sino nga ba sa mga nominado ang magpapatuloy ng kanyang bagong taon dito sa outside world? Nasa inyong kamay ang desisyon, kaya naman keep on voting for the housemate na gusto niyo pang manatili sa loob ng bahay. And with that, hello Philippines and hello world! At ilang oras na lang, Happy New Year! Ayan sila, our very
Okay, hard-working staff and crew, back to work, guys. At para nga sa pagsalubong ng bagong taon, isang New Year Ball ang magaganap sa bahay ni Kuya. Ang mga kaabang-abang na kaganapan dyan, masisilip natin bukas. Pero sa ngayon, balikan natin ang buong tapat at tapang na pagbabahagi ng housemates na mga iiwan na nila sa taong lilipas at sisimulan sa New Year. Maya-maya pa, si Fred naman ang naghanda para sa task. Yung ugali naman na gusto ko iwan sa 2025 is how lazy I really am. Kasi outside, I'm really lazy to the point na kailangan pa talaga ako pilitin. Isa ngayon po kuya, nung kami lang po kuya ng mom ko, siya po kuya yung chores kuya. Tapos ako na lang po kuya yung magpo-fold ng clothes ko kuya. When my mom po kuya asked me to fold my clothes po kuya, sinasabi ko lang po kay mami kuya na wait lang ako ng wait lang hanggang sa the following day. Hindi ko pa rin kuya nagagawa. I didn't really like that this year. I'm really trying to change that. So for this upcoming year, I really want to improve my self-discipline. Because I would say that I have discipline, but not in everything that I do. Just like in sports that I'm really disciplined. But when it comes outside, it really comes to a point talaga na kung ano talaga yung point na gusto kong gawin. Thank you. Sunod na ibinahagi ni Fred ang tungkol sa kanyang takot. Yung takot naman na gusto kong iwan sa 2025 is overthinking. Sobrang pag-overthink ko, ayoko na talaga siya isipin to the point that it's really unhealthy for my mental health. Nanggaling po talaga yung pag-overthink ko sa basketball. Lagi po kami dinidisiplina ng coach. Napapa-overthink po kami kuya na, I could have done that or that. If ever naman kuya, nag-overthink po ako sa isang bagay masyado, I try to ask someone po for their help. Dito po sa bahay kuya, lagi pong kinakausap. Sila Miguel po kuya, si Heath, tsaka si Rave po. Lagi talaga nilang sinasabi na just be in the present, enjoy. And this upcoming 2026, I really wanna give my 100% in everything that I do. And I really wanna make sure that sa lahat man ng kanumang gawin ko, I'm giving my best. Miriam! Yeah. Good job, Freddy! Woo! Ang huling ibinahagi ni Fred ang tungkol sa paghilom o pagpapatawad. Yung sa paghilom naman, wala naman akong grudge to anyone but myself. I'm being too hard on myself. Inisip ko talaga kung ano pa pwede kong gawin. Kaya this upcoming 2026, I really wanna start finally accepting the past in the future. I'm finally accepting the past because we can't really change it. And I'm ready to accept the future because we also can't predict it. So I'm just gonna enjoy my time while I'm in the present. Ilang sandali pa, ang sunod na nagbahagi ay si Ashley. So, ako, ang ugali na gusto kong maiwan sa 2025 is yung pagpaprocrastinate. Ugali ko talaga sa labas, lalo na kapag yung mom ko may inuutos sa akin. Lagi ko sinasabi, mamaya na lang. Ayun, I feel like hindi talaga dapat sinasave yung things for later. Kapag nandyan na, dapat gawa na agad ng action. So, yun. Iiwan ko yung pagpaprocrastinate kasi ang daming responsibility! Sa 2026 naman, ang isa sa mga gusto kong dalhin na ugali is yung pagiging intentional. Kasi ako gusto ko talaga maging genuine na tao. So feeling ko yung pagiging intentional, nakakatulong siya to be genuine with the other people. You are accountable for the things that you say and that you do because you know what your intentions are. So ayun. Yeah. Thank you so much! Maya-maya pa, tungkol naman sa kanyang takot ang ibinahagi ni Ashley. Ang takot naman na gusto kong iwan sa 2025 is yung public speaking, which is ginagawa ko ngayon. Siguro takot ako na ma-judge kapag nagkamali ako sa sasabihin ko. Pero more than that, feeling ko, ang dami kasing tumatakbo na thoughts and ideas sa isip ko na nade-disappoint ako kapag hindi ko siya nalalabas or na-express. Pero here, I can say na unti-unti na-improve yun kasi kilala ko na kayo. Though, it's something that gusto ko na talagang iwan dahil isa sa mga goals ko talaga is makapag-share ako ng perspective ko in life in order to also help other people. Nadiscover ko po na takot po ako magsalita po sa harap ng maraming tao tuwing nagkakaroon po ako ng interviews, press con, o kaya yung parang magsa-speech, ganun. Pero dito po kuya sa loob po ng bahay niyo parang kailangan po talagang harapin kaya medyo nasasanay na po ako. Thank you po.
Sa 2026 naman, gusto kong harapin yung capabilities ko. Kasi gusto kong mas maniwala sa sarili ko na kahit saan man ako ilagay, kakayanin ko kasi kaya ko. At madaming tao na naniniwala na kaya ko, kaya dapat kayanin ko. Huling ibinahagi ni Ashley ang tungkol sa pagpapatawad. Actually, dito ako pinaka-nahirapan. Mas mabigat sa pakiramdam sa sarili kapag nag-hold ko ng grudge against someone. So it's really easier then on both sides na magpatawad agad. Gaya ng iba sa inyo, I'm being too hard on myself sometimes. Dahil doon, nasa-shutdown ko yung mga tao na mahalaga talaga para sa akin dahil ang iniisip ko lang puro sarili ko and nagdedwell ako sa mga frustrations ko dahil hindi nag-a-align yung values ko sa mga ginagawa ko. Kaya sa 2026, gusto ko naman ding patawarin yung sarili ko sa mga bagay na yon dahil paano ka magpapatawad din ng ibang tao kung sarili mo mismo hindi mo kayang patawarin? Ayan. Thank you, guys! Sila ang mga nominado ngayong linggo. Mula sa mga kapuso, Anton, Ashley, Princess. Mula sa mga kapamilya, Fred, Crystal, Brave. Sinong kapuso at kapamilya ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Si Carmel naman ang sunod na naghanda para magbahagi sa mga kasama. So, ang ugali na gusto kong iwan sa 2025 ay being prideful. Same with Crystal. Dahil alam ko na isa din yun sa problema sa akin. Hindi ko lang sinasabi yung totoo sa sarili ko. Because like, sa friends namin and sa family, talagang ma-pride ako. Inaamin ko yun. At for me, wrong yun. Gusto ko na yung mabago. It also takes some courage to share, lalo na po yung mga words na nire-reflect po nila sa year na ito. Kasi it's really unhealthy when it comes sa relationship. Talagang dapat pinag-uusapan kung ano man yung dapat pag-usapan. Eh ako, when it comes sa may mga disagreement, talagang, no, wrong ka, I'm right. Ganon. But like, yun, kailangan talaga yun. So gusto ko na yung iwan dahil alam kong mali yun. Ang gusto ko naman na harapin sa 2026 or gusto kong mahubog na ugali ay to feel more and to share more. Kasi ako, I'm the type of person na wala talagang pakialam sa mga bagay-bagay. It's just ang pinapakialaman ko lang kung ano yung importante sa buhay ko. But I want to feel more para maging present. And I'm really willing na i-share kung ano man yung storya ng buhay ko. That's it. Ah! Oh my God! Kinakabahan ako. Tungkol naman sa kanya mga takot ang sunod na ibinahagi ni Carmel. So, takot naman tayo. So, sa 2025, yung takot ko is fear of sharing myself. Yun nga din sa ugali na gusto kong i-improve. Takot talaga akong i-share kung ano man yung mga bagay-bagay sa buhay ko. Cause like, I'm super, duper, ultra, mega closed off. Yun. But like, ngayon, gusto ko na yung iwan, gusto ko na mas makilala ako ng tao. And of course, kailangan ko din na maging open. Sa 2026, ang nilulook forward ko ay to show the world who I am. Siguro, kasi that's the reason din kung bakit nandito ako. Kung ano man sasabihin nila, tatanggapin ko because I know to myself kung ano naman yung totoo at hindi totoo. Yes, that's it. Amen. At para sa huling bahay na kanyang ibabahagi, Paghilom naman. So sa 2025, gusto kong maghilom yung pain na naranasan ko. So yung pain na naranasan ko is suppressing my emotions and keeping everything to myself. I don't really allow myself na ipakita kung ano yung totoong nararamdaman ko. It's just at hindi din ako nag-share kung kanino man. It's just siguro magpapakita lang ako ng vulnerable side ko sa taong kilala ko at sa taong malapit sa akin. But now, wala na akong pakialam na if ever iiyak ako, okay, iiyak ako. Pag masaya ako, masaya ako. Pag malungkot ako, malungkot ako. Yes. Next, sa 2026 naman, forgiveness. I forgive everyone who has hurt me, including myself. Kasi ang kapal naman ng mukha ko para hindi magpatawad. Si Lord nga nagpapatawad, ako hindi. So, yun, pinapatawad ko lahat at pinapatawad ko din yung sarili ko sa mga nagawa ko sa sarili ko na hindi maganda. That's it. Thank you so much and Happy New Year. Amen! Amen!
Matapos ni Carmel, nagdikit na si Anton ng mga ibabahagi niya sa housemates. Siyempre, may kaba at yung paano magsabi. Wow! Grabe. Ano ba talaga yung masasabi ko sa sarili ko, kuya? So, yung ugali ko this 2025, parang nag-overthink ako and nagkakaroon ako ng anxiety. May self-doubt na rin sa nararamdaman ko kung mamahalin ba ako ng mga tao. Kaya ngayon, this 2026, kailangan ko nang baguhin yun. Acknowledge and accept. Sa lahat ng bagay, mangyari. And huwag ka na mag-overthink kung ano mang mangyayari, kung ano maging resulta. Basta naniniwala ka sa sarili mo. At marami naman nagsusuporta sa'yo, pamilya mo, naggagabay sa'yo. Kaya yung Lord na talaga yung bahala para sa'yo. At sa susunod na pagbabahagi ni Anton, Yung takot ko ay may times na niloko ko. Yung kaibigan kong to, parang siya lang yung talagang trust ko. Takot po ako, kuya, na makipagkaibigan po, kuya. Naranasan ko rin po, kuya, na nasaktan rin po, kuya, sa kaibigan rin po, kuya. Nasira na yung pangalan ko dahil sa kanya and hindi na ako nagtiwala sa mga tao. Pero ngayon, natutunan ko na talaga na iwanan yon. So, nandito ako ngayon sa 2026, magbabago ako. Trust God and open my heart more. Nung nandito ako sa bahay ni Kuya, parang na-experience ko na I let my doors open talaga. Nagtiwala ako at ang dami kong na-experience lahat ng mga buhay nyo. Ang dami kong natutunan, na-inspire talaga ako sa stories nyo. Kaya nagtiwala talaga ako sa inyo and mas gumaan yung feeling ko nung nakilala kayo, bawat isa sa inyo. at para sa huli niyang ibabahagi, Paghilom. May times talaga na parang nagko-compare ako sa sarili ko, like sa mga ibang tao, kino-compare ko yung sarili ko sa ibang tao. Nasasad ako sa sarili ko kung bakit ako ganun. And nahihirapan talaga ako sa mga sitwasyon na hindi ko kayang gawin pero nagagawa nila. And ngayon nandito ako sa 2026 na kailangan ko talagang baguhin yan. I forgive myself and embrace myself and to be self-confident talaga. Kung anong meron ka, embrace it. Maging masaya tayo kung anong meron tayo at maging masaya tayo kung anong nararating nila. Narito na ang update sa nagaganap na botohan as of 5 p.m. Ilang saglit pa, si Joaquin naman ang nagsagawa ng task. Oh! Na-excite po talaga ako kapag may opportunity po ako mag-open up at magkwento sa mga inner feelings ko po. Joaquin! Yeah! Ooh, go Joaquin! Better walk out. Go, Joaquin! Let's go! 2025. I love that. So, ang ugali na gusto kong iwanan sa 2025 ay ang aking procrastination. Isa to sa mga bad habits ko. May mga instances sa schoolwork ko na, okay, ginagawa ko naman sila, pero it gets to a point where tinatapos ko lang siya like an hour before the deadline. So, I believe that's a bad habit and you can bring that to anything in your life. Kailangan kong gawin ko na, like at the moment. Like as soon as I think of it, I do it. Yeah. And for 2026, I want to focus and learn. I love learning. Isa talaga sa mga cores ko sa buhay ay no matter how much I've learned, no matter how much I've been through, I always like to say na wala talaga akong alam sa buhay. There's always room for improvement, room for learning. Yeah. Period! Sunod na ibinahagi ni Joaquin ang kanyang takot. Yung pagkakamali, I hate failure. Nung weekly task 2, leader ako noon. Nung nag-fail tayo, feeling ko na kasalanan ko. I hate making mistakes and I'm scared of it. Ayoko magkamali kahit meaningless po siya in the grand scheme of things. Gusto ko talaga magtagumpay sa lahat ng mga bagay sa buhay ko. Gusto ko po talaga ipakita sa nanay ko at sa mga tao na
she didn't raise a loser. That she raised a winner. And I prove myself to her even if I know well that, she appreciates me for who I am. Pero para sa akin po, I just have these standards talaga, kuya, na I want to achieve my best. I want to be my best. At kung nagkamali ako or kung nag-fail ako, ibig sabihin, I'm not doing my best. And I want to leave that. I want to adapt yung mindset na okay lang magkamali. And yeah. So for 2026, gusto kong ipakita sa mga tao ang competence at dedication ko. I think that practice doesn't make perfect. I think practice makes better. You can always get better, and you're always better than that. Ang huling ibinahagi ni Joaquin ay tungkol sa pagpapatawad. Come on, come on, come on. Lido Yun, is that you? Lido Yun. Di ba yung So si Lido much. Yun? That's a compliment. Ang hinanakit na nilagay ko sa 2025 na iiwanan ko ay ang hinanakit ko sa sarili ko. Honestly, tulad sa inyo, wala talaga akong hinanakit sa mga ibang tao. Yung hinanakit ko sa dad ko, pinatawad ko na siya long time ago. And I feel like he made up for it naman. And I really respect him for that. But, again, isa din sa mga mindset ko sa buhay ay everything's a choice. There's no one to blame but yourself for everything. Even if you don't have control over the weather, control mo pa rin yung reaction mo. So I think everything bad that happens, I blame myself. To be honest, I think that's a healthy mindset for me. And then, I also wrote myself for 2026. I think we have to forgive ourselves, move forward, and always look to improve. Madali po ito para sa akin dahil hindi naman siya ganun kabigat. Kuya, medyo trust ko na po yung mga housemates at ang dami na po naming pinagdaanan at kilalang kilala na po namin ng isa't isa. Naghanda na ang huling magbabahagi na si Princess. Halos magkakasame lang din kami ng mga gustong iwan, kuya, kasi may mga traits din akong ganun eh. So medyo natamaan ako, kuya, sa mga sinabi nila. Yun din yung time for reflection eh, para sa lahat. So, ang ugali na gusto kong iwan sa 2025 ay pagpaprocrastinate ko. Kasi every time na may hindi ako nagagawa, sinasabukas ko na lang, nagko-compile siya and yun din yung nagko-cause ng anxieties and worries sa akin. So sa 2026, ang gusto kong mas mahubog ay ang pagiging generous ko, not only towards other people, but most especially sa sarili ko. Magbigay pa ng tiwala, ng saya, at especially pagmamahal sa akin. Kasi feeling ko yun yung kulang sa akin. And gaya nga ni Carmel, mas gusto kong maibahagi yung gift of talent ko. So ayun lamang, maraming salamat. Binigay sa'yo yung talent na yan para i-share sa mundo, i-share sa ibang tao. Kasi hindi mo alam, naka-inspire ka na pala ng tao. Lalong-lalo na po dito sa journey ko, kuya. Na-realize ko na sobrang talented ko pala. Ayoko siyang i-keep for myself. Feeling ko it's something na kailangan kong ibigay at ipamala sa ibang tao. For the next is yung mga takot ko. Before pa is yung career/studies ko talaga. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung ipaprioritize ko. Whenever I think about my career path dito sa entertainment industry, it's so full of uncertainties. And sa totoo lang, mas may times pa na sabihin ko, mas gugustuhin ko na lang mag-focus sa studies kasi at least doon, mas sure ako. Minsan lang din naman yung opportunity dito. So, hanggang ngayon po, yun pa rin yung fear ko na baka mali yung choice ko. Ngayon ko din na-realize, kuya, na mostly naman po ng kinakatakot ko or worries ko, kuya, is hindi naman nagkakatotoo. So, sa 2026, gusto ko na mas maintindihan ko and masunahin ko yung sarili ko nang hindi ko iniintindi kung anong sasabihin sa akin ng ibang tao kapag inuna ko naman yung sarili ko. So, yun lang. Alam ko naman sa sarili ko na kaya kong pagsabayin, na kaya kong maabot yung pangarap ko. Pero ino-overcomplicate ko siya, kuya, na parang sa isip ko, hindi, dapat isa lang. Mag-focus ka lang sa isa. Na pwede namang
mapagsabayin. So sa 2025, I was too hard on myself. Palagi kong sinisisi yung sarili ko sa lahat ng mga ginagawa ko. And feeling kong tendency ko sa lahat ng bagay na ginagawa ko, nire-regret ko eh. Which is ayoko ng ganun. Kasi nga sa lahat ng mga mistakes na ginagawa ko, sobrang dami ding learnings talaga na nakuha ko. Which is, I think, it's more valuable talaga. So sa 2026, ang gusto ko naman is mapatawad ko na yung mga tao na talagang nag-iwan ng sugat sa aking puso. Kasi I'd be lying if I say wala akong grudge sa kahit kanino. Meron. Di pa siya nag-heal. So, I really wanna let myself heal at the same time. Mapatawad ko din yung sarili ko for that. Thank you. With 2026, it's all about loving myself. Matapos ang mga pagbabahagi, nagbigay ng mensahe si Kuya para sa lahat. Housemates, salamat sa inyong pagbabahagi. Naway lahat ng gusto nyong maiwan sa taong 2025 ay hindi nyo na ito mabitbit at maging pabigat pa sa susunod na taon. At hiling ko rin na ang tanging mabibitbit ninyo sa paparating na bagong taon ay ang mga magagandang bagay. Pati na rin ang inyong mga pangarap, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa mga taong nasa paligid ninyo at sumusuporta sa inyo. Salamat sa pagbubukas, housemates. Abangan bukas! Housemates, ang pangalan ng inyong ball ay Kislap the Sparkling Magical New Year Ball. Nag-aalangan, walang paalam, walang sumbatan. Unti-unti, pawala na. I still fall back to you.